Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At tayo ay nasa dakuna ng pagpapahayag ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Sister Laila. Mahal na Panginoong Diyos Ama, marami pong salamat sa pagdadala ninyong muli sa amin sa prayer line sa gabing ito. At tinataas po namin sa inyo si Pastor Noel. Basbasan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita. At nawa po ay maging karapat-dapat po kami sa pakikinig ng inyong mga salita sa gabing ito. Basbasan niyo rin po ang lahat ng tagapakinig at binabalik po namin sa inyo ang buong pasasalamat at pupuri namin, Panginoon, sa inyo sa pangalan po ni Jesus at ng Diyos Espiritu Santo magpasura hanggan. Amen. Pastor Noel. Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Isa Lord po. At tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At muli po nating binabati ang ating pong mga kapwa manggagawa at mga minamahal na kapatiran na nakikibahagi sa banal na gawain ng ating Panginoon dito po sa prayer line ng Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire Radio Ministry. At isa rin pong pagbati muli kay Bishop Nermalto sa gabi pong ito. Ang ating pong tutunghayang mensahe ng ating Panginoon ay meron pong kinalaman sa pagiging tapat ng Diyos sa kanyang gawain. Ito po ay napakahalagang bagay na dapat nating makita. Sapagkat kung ang ating Panginoong Diyos ang siyang nagpapakilalang hari ng kanyang kaharian, ay tunay na siya rin ang siyang nagbibigay ng pangangalaga sa gawain sa kanyang sariling kaharian. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral na bukod sa tinatawag niya sa pagsisisi at pananampalataya ang mga taong nakikinig sa kanya, ay sinabi niya rin po na ang kaharian ng Diyos ay sadyang naparito na. At sa panalangin na kanyang itinuro sa kanyang mga alagad, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ipanalangin ng mga alagad na ang kalooban ng Diyos ay tunay na matupad dito sa lupa, gaya na sa langit. At hindi lamang po yun. Sinabi niya sa mga alagad na manalangin, dumating nawa ang iyong kaharian. Meron pong ginagawang makapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang Ama ay gumagawa. Sinabi rin po niya na kasama ng kanyang Ama, siya rin bilang anak ay gumagawa. Siya ay gumagawa na kaisa ng kanyang Ama.
ito pong gawain ng ating Panginoong Diyos ay tunay na nakatuon sa pagliligtas ng kanya pong mga pinili upang sila ay mabuhay sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Maalala po natin ang sinabi ng salita ng Diyos na ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya naman ang ating Panginoong Diyos ay nagpasimula ng kanyang gawain ng pagliligtas upang ang mga tao na sadyang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay makapamuhay sang-ayon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ito nga ang bagay na ipinunta ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Siya ay sumunod sa kalooban ng kanyang Ama upang ang kalooban ng Ama ay tunay na kanyang tuparin. Dito sa ating pong tutunghayang mensahe ng ating Panginoon, ay napakahalagang makita natin na ang ating Panginoong Hesus na sadyang gumagawa at tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama ay tumatawag din ng mga manggagawa upang kanyang makapiling, makasama, makaisa sa gawain ng kanyang Ama. At dito nga ay makikita natin sa Mateo 4 na kabanata, sa talatang 18, ay ang sabi ng salita ng Diyos, at sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya o mga mangingisda. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya o mga mangingisda ng mga tao. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila ay kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kanya. Makikita po natin dito na ang ating Panginoong Hesus ay ang pangunahing persona na inihahayag ng salita ng Diyos na siyang tapat na nangangalaga sa gawain ng Diyos. Siya ang tumatawag, pumipili at naglalagay ng mga manggagawa na kanyang kakasamahin sa gawain ng Panginoon. At dito nga ay tunay na nasumpungan niya sa mga talatang ating binasa si Pedro at ang kapatid ni Pedro na si Andres, itong si Santiago at si Juan. At makikita natin dito na siya mismo, ang ating Panginoon, ang nagkusang lumapit sa mga mangingisdang ito upang sila ay tawagin. Makikita po natin mga kapatid na dito sa ating buhay Kristiyano ay hindi sapat na tayo ay iniligtas ng Diyos. Hindi po sapat na tayo po ay tunay na mailigtas ng ating Panginoon doon sa
puot ng Diyos laban sa kasalanan. Hindi po natatapos ang ating pamumuhay bilang Kristiyano sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Ito ay nagpapatuloy sa kaparaan ng ang mga taong iniligtas ng ating Panginoong Hesus, ang mga Kristiyano, ay tunay na dapat lamang na maglingkod sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Ito po ay isang bagay na dapat na makita ng mga mananampalataya sapagkat hindi lamang tayo tinawag bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay tinawag din bilang mga kamanggagawa ni Kristo Jesus. Kaya dito ay makikita po natin ang unang bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa mga taong kanyang nakita ay siya mismo ang kusang lumapit sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, isa sa mga napakagandang bagay na dapat po nating bulay-bulayin sa biyaya ng Diyos ay ang Diyos mismo ang nagkusang lumapit sa atin, katulad ni Jesus. Wala sa isip ng mga gagawin niyang disipulo, katulad nila Pedro, Andres, Juan at Santiago, na sila mismo ang magkukusang lumapit kay Jesus. Wala iyon sa kanilang kaisipan ng mga panahong yun. Ang ating Panginoong Jesus mismo, ang ating pong Panginoon at Diyos ng kahabagan at ng biyaya, ang siyang gumawa ng unang hakbang upang ang mga taong ito ay kanyang lapitan, mga kapatid. Siya ang nagkusa. Siya ang unang humakbang. At dito po natin makikita ang kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat sa ganang atin, ay hindi po natin kailanmang nanasain o iisiping lumapit sa Diyos. Una, ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay nabubuhay sa kadiliman. Ang ating mga isipan ay bihag ng kadiliman. Ang ating buong pagkatao ay bihag ng dyablo. Ang ating pong mga puso ay tunay na malayo sa Diyos. Sa totoo lang, tayo po ay mga kaaway ng ating Panginoong Diyos. Subalit, ang ating pong Panginoong Diyos, sang-ayon sa kanyang biyaya, siya po ang nagbibigay ng bagong puso, ng bagong espiritu, at siya rin ang nagpapatahan ng kanyang espiritu sa mga taong kanyang kinalulugdan, sa mga taong kanyang kinahahabagan. Kung kaya naman, sa pamamagitan ng bagong kalikasan na binibigay ng ating Panginoong Diyos, ay kaya lamang tayo nakatutugon sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ang mahalaga dito, mga kapatid, ay dapat nating maunawaan na ang Diyos ang siyang unang gumawa ng hakbang papalapit sa tao upang gawan niya ng kabutihang loob ang tao na humahantong sa kaligtasan upang ang tao na kanyang niligtas ay tunay na makatugon sa pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. At ganito ang Kanyang ginawa dito po sa 4 na taong ito na Kanyang tinawag, si Pedro, Andres, Juan at Santiago. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 19, at sinabi niya sa kanila,
siya ang unang nangusap sa mga taong ito. Tandaan po natin ang sabi niya sa kanyang mga alagad na hindi sila ang siyang pumili sa kanya, kundi siya mismo, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pumili sa kanyang mga alagad. Dito po ay makikita natin na ang ating Panginoong Diyos mismo ang siyang nagpo-provide ng mga manggagawa sa kanyang gawain. Sapagkat siya ang Panginoon sa kanyang kaharian, siya ang hari sa kanyang kaharian, at siya rin ang nagpapalaganap ng kanyang kaharian, mga kapatid, ay natural lamang na ang haring ito ang siyang pipili, tatawag ng kanyang mga manggagawa. At wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, sapagkat sang-ayon lamang sa kanyang biyaya tayo naligtas. At sang-ayon din lamang sa kanyang biyaya tayo nakapaglilingkod sa kanya. Siya ang tumawag sa atin. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon sa kalagitnaan ng gawain na nakagawian nila Pedro at Andres, Juan at Santiago, ay doon pumasok sa kanilang buhay ang ating Panginoong Hesus. Isipin nga po muna natin sa isang saglit, mga kapatid, na minsan sa ating mga buhay ay ganito ang nangyari. Na sa kalagitnaan ng ating mga nakagawiang gawain, ay doon sa pagkakataong hindi natin inaasahan, doon dumating ang ating Panginoon at tunay na siya ay nangusap sa ating pong mga puso. Salamat na lamang at ang ating Panginoon ay nagbigay at nagtuon ng panahon sa atin. Sa panahon na tayo ay hindi po nagtutuon ng panahon sa Kanya. Sa katotohanan, sila Juan at Pedro, sila Juan at Santiago, Pedro at Andres, ay abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Abala doon sa kanilang paghahanda ng pangingisda, sa kanilang mga daong, sa kanila pong mga lambat, at marahil ay tinitignan nila ang panahon, kung mataas ba ang tubig, at tinitignan nila kung sila ay papalaot na. Subalit, sa oras na kanilang hindi inaasahan, ay dumating ang tawag, ang pangungusap, ang salita ng Panginoon sa kanila. Nangusap ang Diyos sa kanilang mga puso. At ito ay isa sa mga ginagawa ng ating Panginoon maging sa panahon ngayon. Siya ay nangungusap sa paraan ng Ebanghelyo upang kanyang iligtas ang mga tao. At siya rin ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita na ginagamit ng Espiritu Santo upang tumawag siya ng mga manggagawa na kanyang makakapiling sa kanyang gawain. At kapag nangusap ang ating Panginoon, ang kanyang pangungusap ay buhay at makapangyari, mga kapatid. Kaya, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, ako po'y nangungusap, nananawagan sa bawat mananampalataya kay Kristo, na nais ko pong itanong kung tayo po ba ay sa ating pananalangin sa pag-iisa o sa kalagitnaan ng ating pong mga kaabalahan sa buhay, ay atin po bang narinig sa ating mga puso ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus? Na higit pa sa atin pong mga pagsisimba, pananalangin ng personal, at pagkakaloob sa ating Panginoon at kung ano-ano pa, mga gawaing pangsimbahan, ay narinig po ba natin ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ating puso na tinatawag niya tayo upang siya ay tunay na makaisa
sa kanyang banal na gawain, mga kapatid. At tayo po ay magugulat sapagkat ang unang-unang bagay na kung saan tayo tatawagin ng ating Panginoong Hesus ay, ang sabi niya, sa talatang 11, sabi niya, magsisunod kayo sa hulihan ko. Sa wikang Ingles, ang sabi niya, follow me. Dito tayo unang-unang tatawagin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga manggagawa na nais niyang makapiling at makasama, makaisa upang gumawa sa gawain ng kanyang kaharian, mga kapatid, ay mga manggagawang nais niyang dapat ay susunod sa kanya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nung follow me o magsisunod kayo sa hulihan ko, ay tinatawag tayo ng ating Panginoong Hesus na ating ituon ang ating buong puso at isipan, ang ating buong kaluluwa sa kanyang persona. Na siya ang tunay na pagtutuunan ng ating mga puso. Siya ang tunay na magiging Panginoon ng ating mga buhay. Kung mapapansin po ninyo, hindi po agad doon sa mga iba't ibang gawain na gagawin para sa Kanya, ang Kanyang inuna na pagtutuunan ng pansin ng Kanyang mga manggagawa. Ang Kanyang mga manggagawa ay Kanyang tinawag, pinili, upang siya ang pangunahing gawing pinakapagtutuunan ng kanilang mga pansin, pagtutuunan ng kanilang mga pakinig, pagtutuunan ng kanilang mga puso. Siya ang dapat na maging kayamanan ng kanilang mga puso, mga kapatid. Nais ko pong bigyang diin yun, sapagkat posible na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa kaharian ng Diyos, gawaing simbahan, gawain patungkol sa iba't ibang ministeryo. Ngunit hindi naman tayo nagsisisunod sa ating Panginoong Hesus. Yan po ay napaka-posibleng mangyari. At marahil ito po ay ang pangkasalukuyang kalagayan ng ating mga paglilingkod. Marahil tayo po ay abala sa mga iba't ibang mga ministeryo. Subalit, hindi naman po tayo abala sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin napapagmasdan ang kanyang kagandahan, kaluwalhatian. Hindi natin tunay na napapangalagaan ang ating debosyon, ang ating pong pakikipisan, ang ating fellowship or communion sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya naman, kapos sa kapangyarihan ng Diyos ang ating paglilingkod. Ang nais ng ating Panginoong Hesus ay siya ang pagtutuunan ng puso. Siya ang tunay na kilalanin ng ating mga puso bilang Panginoon. Hallelujah! At ang sabi ng ating Panginoon, kasunod nung kanyang sinabi na magsisunod kayo sa hulihan ko, ang sabi niya, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Mayroong pagbabago na gagawin ang ating Panginoong Hesus. Mayroong napakamaluwalhating paggawa na gagawin si Hesus sa puso at kaluluwa ng kanyang mga piniling mga manggagawa. Mga kapatid, kadalasan ay natutuon agad sa mga gawain ang ating atensyon pagdating sa paglilingkod kay Kristo. Subalit dito ay itinuon muna ng ating Panginoong Hesus ang atensyon ng mga alagad niya, hindi doon muna sa kanilang mga gagawin,
kundi sa kanyang gagawin sa kanila. May gagawin siya sa loob ng mga alagad. Ang sabi niya, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ito ay usapin patungkol sa puso at lakad ng buhay ng kanyang mga manggagawa. Magbibigay siya ng pagbabago. Magpapasok ang ating Panginoon ng pagbabago sa puso at lakad ng buhay ng kanyang mga tinawag, mga kapatid. Maraming panahon na ang mga taong ito, sila Pedro, Andres, Juan at Santiago, ay sumusunod doon sa, ang kanilang sinusunod ay walang iba kung hindi yung nakagawian nilang uri ng pamumuhay. Sinusunod nila ang alon, sinusunod nila ang kanilang mga bangka, sinusunod nila ang kanilang mga lambat, sinusunod nila ang kanilang mga sariling talaan ng panahon at aktibidades. Sumusunod sila doon sa kanilang nakagawiang uri ng buhay. Subalit ngayon ay iba ang ipapasok ng ating Panginoon sa kanila. Ibang gagawin ng ating Panginoon sa kanila. Huwag po nating ma-misunderstood, mga kapatid, wala pong masama sa pangingisda. Ang binabago rito ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang lakad ng buhay, ang mga bagay na humawak sa kanilang mga puso, ang mga bagay na pumupuno sa kanilang mga kaluluwa. Doon sila huhugutin ng ating Panginoon at tunay na huhulmahin ni Kristo ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kaluluwa sa isang panibagong lakad ng buhay na kung saan siya mismo ang kanilang susundin. Siya mismo ang siyang magtatakda ng kanilang lakad. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang siyang tunay na magiging hari ng kanilang mga buhay. Siya mismo ang hahawak ng kanilang mga kalooban, ng kanilang mga puso, ng kanilang mga kinabukasan. At dito, ang sabi ng ating Panginoon ay gagawin niya silang mga mamamalakaya ng mga tao, mga kapatid. Mula sa mga panandaliang bagay na kanilang pinagkakaabalahan, ay tunay na babaguhin ito ng Diyos at iaangat ang pagpapahalaga ng kanilang puso mula sa mga panandaliang bagay patungo sa mga bagay na pangwalang hanggan. Hallelujah. Mula sa pagiging mangingisda ng mga isda, papunta doon sa pagiging mangingisda ng mga tao. Yung mga bagay na pinahahalagahan ng Diyos. Kaya dito ay ang ating Panginoong Hesus ang siyang tunay na mangangalaga sa kanyang gawain. Siya mismo ang maglalagay ng mga manggagawa na pinili niya sang-ayon sa kalooban ng kanyang puso. At ang mga manggagawang ito na kanyang pinipili, mga kapatid, ay kanyang huhubugin. Sang-ayon sa kanyang kalooban. Sang-ayon sa kanyang kapangyarihan. Sang-ayon sa kanyang banal na kagustuhan. Kaya kung tayo ay tunay na tinatawag ng ating Panginoon sa kanyang gawain, ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang Diyos na siyang nagligtas sa atin, ang siyang patuloy na magbabago ng ating mga puso, mga kapatid. Ilalagay ng ating Panginoon sa ating mga puso ang pagpapahalaga sa kanyang salita. Ang pagpapahalaga sa kanyang persona. Ang pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Upang tayo sa ating pagiging kamanggagawa ni Kristo ay alam natin kung ano ang bagay na dapat nating pahalagahan.
At ito ay walang iba kung hindi ang ating hari. Hallelujah, na walang iba kundi si Jesus. Dito po muna natin tatapusin ang ating pong pag-aaral sa gabing ito. Itutuloy po natin ito sa susunod na Martes, patungkol sa pangangalaga ng ating Panginoon sa kanyang gawain. At dito nga ay pinasimulan natin sa pamamagitan ng pagtawag niya ng kanyang mga alagad. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po, Pastora Marina. Salamat na muli sa napakagandang leksyon na naman ngayong gabi. At tayo po ay, ang ating scripture reading ay galing sa Mateo 4, versikulo 18, 19, 21. Doon po. At ang pamagat ay ang pagtawag sa kanyang mga manggagawa. Is that right, Pastor Noel? Yes, Pastora Marina. Okay. Thank you. Kung ibig God bless. Hello? God bless po, Pastora Marina. See you po next Tuesday. Tuesday. Amen. Kung ibig po niyong marinig na muli ang buong mensahe ay dumako kayo sa website glorytabernacleprayermeeting.blogspot.com. Maririnig nyo ang mga iba't ibang mensahe doon at maaari din nyong marinig at pag-aralan na muli ang ating mga leksyon. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report. At ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at sa mga nakikinig o dito man o sa ibang bansa, nakabukas na po ang ating linya upang marinig namin ang inyong mga prayer requests or praise reports. Amen. Sino po ang may mga prayer requests o praise reports sa gabing ito? Pastor Marina. Hi, Sister Lai. Ang dalawa po natin na hindi naman sila kapatiran sa pananampalataya pero naniniwala po sa panalangin natin ay nakarating na po sila, nakabalik ng maluwalhati mula sa Nepal, yung dalawang binatilan volunteer. Salamat po sa panalangin. Amen. Mapayapa ang kanilang paglakbay. Opo. Sila ang nag-volunteer sa Nepal na anak nila. Oho. Anak na may landlady ko. Amen. Amen. Ang nanay naman ho bukas ang dating pabalik galing naman sa India. Kaya sama na rin po natin sa panalangin ang maluwalhati niyang pagbabalik. Salamat po. Amen. Yes. Sino pa po ang may mga prayer requests o praise report? Sister Pastor Marina. Oh, hi, Sister Merly. Yes. Meron akong kahilingan sa panalangin, yung isang kapatiran natin. Kilala mo ito kasi ayaw niya mong pabanggit ng pangalan, no? Nasa recovery, matatapos lang ng niya, yung surgery. Nag-text sa akin kaagad yung kapatid. So, nagpapasalamat yung kapatid sa prayer, tagumpay yung kanyang, ang kanyang surgery. So, yung patuloy na
yung speedily ng yung mabilisang kagalingan sa niya sa pagkatapos ng kanyang surgery. Nabigyan siya ng Lord ng patuloy na kalakasan. Tapos yung bigyan siya ni Lord ng katatagan. Tapos yun sa kanyang spiritual condition sa family niya. Gano'n, tsaka dumadaan siya ngayon sa mga kawalan na lalong-lalo na sa financial, no? So, panalangin lang din siya. Pagkatapos, hiling ko rin yung sa panalangin ko kasi hanggang ngayon, hindi ko pa nare-receive yung aking refund sa federal tax. Nakapunta na ako sa IRS, nagpakita na ako doon kasi pinadala na ako ng sulat sa identity lang. Binigay ko na lahat-lahat. So sabi sa akin, maghintay pa rin daw ako ng 6 weeks. Ipapadala doon daw nila, ipapadala yung cheque. No? Amen. Ayun. Tsaka sa ko rin sa yung protection sa yung deception ng enemy, yung deceitful, yan ang kailangan natin sa bawat isa, no? Amen. Kahit na tayo, kasi yun ang pinakaano natin laban natin sa kaaway ba, na mabigyan tayo ng Panginoon ng patuloy na lakas, kapangyarihan na mapagtagumpayan natin yung mga lalang ng kaaway ba. Yun. So yun lang. Thank you, Sister Merly. Opo. Lift her up. And also Lila's prayer request. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you for the word that you gave us through Pastor Noel, that, Lord, he chose his disciples, that, Lord, you would change them in their inner man, that they would be fishers of men, Lord God. Amen. Lord, tonight we lift up Sister Lila. We thank you, Lord, for her praise report about the volunteers. Thank you for all the prayers and that they're safe now and at home. Lord, we lift up to you Sister Merly's prayer request for her friend, Lord God, who had surgery, that, Lord, you would bring continued speedy recovery and healing after Amen. the surgery, Lord. Strengthen her Lord. Spiritually, physically, even her family, Lord. Lord, we pray for financial breakthrough, that you would Amen. provision. And Lord, we pray, Lord God, for Sister Merly, for continued healing. And Lord, that you would provide for her refund from her income tax, Lord God. Yes, Lord, thank you so much. Protect her from the deception of the enemy, Lord God. And Lord, Yes, we Lord lift her up to you now, Lord, in Jesus' name. Amen, in Jesus' Amen. name. Amen. 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 Sister Merly, thank you. Yeah. Opo, thank you po. God bless you. Mm-mm. Sino Kayo pa din po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Sister Kani, may praise report ka? Hi, hello, Pastor Marina and everybody, my brothers and sisters in the Lord. Good evening. Yes, I do have a praise report. I want to thank God that Thank you, Jesus. I want to give glory and honor and my thanksgiving to the Lord because He gave me a few days to off from work and so I could stay home and pack my things because as I have said in the past week that I'm moving to Washington State and I need to pack and put my things in boxes and prepare for the move and the Lord is faithful and gracious and in His provision He provided me a few days off from my work so I could pack and I want to thank God and I have a prayer request and it's
also about salvation. A lady, her name is Lori, and she is being witnessed by my longtime dear friend Rita from Pennsylvania, and she is renting a room in her house, in Rita's house, my friend. And Rita has been witnessing to this woman. Her name is Lori, and she's been struggling financially. In the past, she had lived a very easy life, but for some reason, the Lord removed her luxury, so she will hear the word about salvation, and she would be put in a place where she can hear the message about salvation. So, I would, that is my prayer request, that the Lord will continue to work in her life and open her understanding, that she will be completely saved and transformed. And that is for the salvation of Lori. And my request to my dear sister in the Lord, my longtime friend Rita, that her faith will be stronger. And I want to thank God, because God allow us to meet people and hear these needs. And it is very essential that we are in touch with people who need this salvation, and we have the Lord opened this line for prayer, and the Lord is providing this time and this line so we can lift up those people. And that is my prayer request. And I want to thank God in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. 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 Thank you, Sister Connie. May I call on pray Sister Merly for her prayer request? Opo. Yeah. Ano po yung ipag-pray, Pastora Marina? Hindi ko na po Yung salvation ni Lori na mini-minister ng kaibigan niya na si Rita. Also, na magkaroon naman si Rita ng stronger faith kasi nag-struggle siya as si minister to Lori. Kailangan ni Lori ang salvation, na makilala niya ang ating Panginoon. Okay po. Sige po. Panginoon, salamat po sa gabi nito, Panginoon, at kami muli pong dumudulog po, Panginoon, sa iyong banal mong presensya, Panginoon. Salamat po sa mga salitang narinig po namin, Panginoon, sa kapatid po namin na may binahagi niya po, Panginoon, ang iyong salita sa kanyang puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at naririto po kami, Panginoon, upang magpadalanginan po sa bawat isa. Muli po, Panginoon, na tinataas po namin isang aming kapatiran po, Panginoon, na nagmi-ministeryo po sa kanyang kaibigan po, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng patuloy na katapangan, kalakasan, Panginoon, na patuloy niya pong maihayag, Panginoon, ng katotohanan, ang liwanag po sa kanyang kaibigan po na Rita po ba? Yeah. Yung nag-minister si Rita, ang unsaved si Lori. Lori. Okay po. Sige. Yung Lori po na yon, hindi pa po nakakilala po sa Panginoon? Mini-ministeran pa lang. Ng isang kaibigan niyo po. She's been ministered to, but she is struggling to let go of the things of the world. Okay, sige pa. Yung mga bagay sa mundo, nahirapan siyang mag-let go. Okay pa. Panginoon, tinataas po namin po yung si Lori po, Panginoon. Sa mga oras pong ito, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon, na kaya mong baguhin po, Panginoon, yung mga bagay-bagay po na nangyayari po sa puso niya,
sa isipan niya, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord, na ma-separate po yung puso niya po sa mundong ito, Panginoon. At nawa yung palitan mo po yung puso niya, Panginoon, na katulad ng puso mo, Panginoon, na mga bagay po sa mga spiritual, Panginoon. Pagyamanin mo siya, Panginoon. At higit sa lahat po, Panginoon, tulungan mo po siyang makilala kanya ng malalim po, Panginoon, kung sino ka po sa buhay niya, Panginoon. Buksan mo po sa kanya, Lord, yung katotohanan po, Panginoon, na yung katotohanan po ang siyang magpapalaya sa kanya, Panginoon. At tulungan mo po siya, Panginoon, na kung paano po siya masatisfied, Panginoon, sa iyo, Panginoon, yung kung ano lang po yung na matanggap niya, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na masayahan po siya doon, Panginoon, at hindi po sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na makawala po siya, Panginoon, sa mga niyayakap niya po, Panginoon, sa mga bagay dito sa mundong ito, Lord, na panandalian lamang po, Panginoon, panandaliang kaligayahan, na ito nga po, Panginoon, sabi nga po sa mga ngaral, Panginoon, kay Haring Solomon, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ang dulo ng lahat ng ito, Panginoon, ay pawang walang kabuluhan, Panginoon. Ipangusap mo po ito sa kanyang puso, Panginoon, na ang lahat nga ito, Panginoon, kahit makamtan niya po, Panginoon, ang lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon, kung ang kapalit ng buhay naman niya, Panginoon, ay mawawala, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, ang ihayag mo sa kanyang buhay, Panginoon. Tulungan mo siya, Lord, Panginoon, na lumalim po siya sa iyo, Panginoon. Lumalim ang pagkakilala niya sa iyo, Panginoon. Magpakilala ka po sa kanya, Panginoon, ng malinaw sa puso niya, Panginoon, na ikaw lang po ang kailangan niya, Panginoon. Ikaw lang po ang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan, ng buhay, ng kapayapaan, Panginoon, na hindi niya mararanasan, Panginoon, dito sa sanlibutan nito, Panginoon. Ang mga bagay dito, Panginoon, temporal lang niya po, Panginoon, na makakamtan, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, yung binibigay mo, Panginoon, sa kanya, Panginoon, walang hanggan, Panginoon. Ito'y hindi kukupas, Panginoon. Tulungan mo siya yung kanyang buhay, yung kanyang kaluluwa, Panginoon, ay mapuno ng buhay mo at liwanag, Panginoon. At gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong kalwalatian, Panginoon. Hipuin mo siya, Panginoon. Buksan mo ang puso't isipan niya, Panginoon. Palayain mo siya, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na niyayakap niya, na panandali ang kaligayahan lamang po dito sa mundo, Panginoon. At itong kapatid namin naririto po, Panginoon, sa prayer line na ito, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na magsilbing liwanag po siya at buhay na patutuo, Panginoon, sa kanyang kaibigan na ito, Panginoon, at sa iba niya pong mga kaibigan, lalong-lalo na po sa family niya, Panginoon, na patuloy pong nabigyan mo rin po ng kaligtasan. Dalawin mo rin po ang buong sambahayan niya po, Panginoon, na maligtas po, Panginoon. Sa pamamagitan niya, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa kanyang liwanag, Panginoon, at kapangyarihan, Panginoon, sa pamamagitan po ng banal mong Espiritu, Panginoon. At ganun din po sa kanyang kaibigan, Panginoon, na patuloy siyang magkaroon, Panginoon, ng salvation, ng kaligtasan, Panginoon, mula sa mga bagay dito sa sanlibutan, Panginoon. Panginoon, tunay nga po na walang mahirap para sa iyo, Panginoon, kung kami nga, Panginoon, ay susunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Yun nga po yung mensahe na ipinagkaloob mo sa gabing ito, Panginoon, God, na hindi nga po kami, Panginoon, tunay po na makakasunod sa iyo, Panginoon. Kung kami, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, ay hindi namin mabitawan, Panginoon, yung mga bagay dito na ini-enjoy po namin sa sanlibutan nito, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magamit mo sila, Panginoon, na isang sisidlan mo, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sa mga kaibigan, Panginoon, at sa mga na-encounter po nilang mga sa kapaligiran nila, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng panalangin ito, Panginoon, na alam po namin na meron kang magandang gagawin sa kaibigan niya pong ito, Panginoon, na palalayain mo siya, Panginoon, at tutulungan mo siya, Panginoon, na makawala, Panginoon, sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa assurance, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hello?
Thank you, sister. Salamat, Sister Merly. Salamat, Sister Connie. Papa. Amen. Sorry, nakamute yung line ko. Sino pa po ang may mga prayer requests? Patuloy nating i-pray ang ating bansa dito sa Amerika, gayon din ang ating bansang Pilipinas, ang mga ating mga leaders, mga leaders of the government, churches, even the schools, mga leadership, at gayon din ang salvation sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas, mga kababayan natin na makilala nila ang tunay na Panginoon. Pwede kong tawagan si Sister Chip. Hello, Pastor Marina. Magandang gabi po. Good evening. Pwedeng pakilip up natin ang ating bansang Amerika at Pilipinas, ang mga namumuno, ang mga sa government, sa churches, even the schools, and kung saan man ang mga naandun ang mga leaders na maaaring magkaroon ng change ang ating bansa. Gayon din, salvation para sa ating bansa. Okay, Sister Chit? Hey, Pastor Marina, okay. Gusto ko lang magpatotoo. Amen. Go ahead. Ang naalaala niyo, pinagdasal niyo yung whole mental health team na nagpunta sa Pennsylvania, yung anak ko. Yes. Nag-speak sila sa counseling, nag-speak sila sa retreat ng mga counselors ng Times Square Church. Apat sila. At it turned out really to be so successful. Dahil kung aanihin natin ngayon ang nangyayari sa ating pagkaliran, mostly ang mga katulad nung namaril sa Tennessee, mga yung may mental health issue. Yes. So, ngayon, ang ginawa ng counseling ministry ng church sa Times Square, at inibita nila yung mga mental health team to speak how to detect all this kind of issues. At nagpapasalamat ako patuloy sa Panginoon. It was a very successful one. The team of my daughter, they have an evaluation. They really appreciate what they have learned through the workshop. At ito na siguro ang beginning na para ang church ay maging involved din sa concern ng community. Hindi ba po? Amen. Marami nang namamaril. Puro merong issue sa mentality, you know. So, eventually, ipanalangin din natin, it was in my heart na i-workshop din yung mga pastors. That is what is in my heart. Yan ang naisip ko ng isang araw because the pastors have also access to the community, you know? Amen. Ang mga workshop nito is ito-train in kung paano madidetect ang suicidal, kung paano madidetect yung mga ganitong may symptoms na mamamaril sa mga tao, sa sinihan. So, I give glory to God. It's God who opened the door for this. It's not suggested by anybody. It was just came to trade to do it, you know. So we give you the glory. To God be the glory, and the next one we pray again for the whole team because they will be back to Mount Summit
for the faculty of Mount Summit to be trained and attend the workshop. And one of the speakers, the foreigner team and the head of the team is Dr. Evelyn Badillo, which is a doctor of psychology, and my daughter, which is heading the Uncoordination. So we just give glory to God and we just pray for them. And the attack is so great. The attack is so great. But greater is the Lord Jesus. That is in us. Because through that whole week, because my daughter goes to Pennsylvania, she has always headache and so much. She is always too sick. But God is good. They were able to make it. And also, I look up to you. I was able to pray for today. I was in Jersey City in the physical therapy. Just pray for Leah and Kelly that the marriage will be smooth and there will be a reconciliation. So strengthening of the marriage, like what Pastor Marina said in the family. Oh Lord, thank you so much for your goodness. Salamat po sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng mga panalangin namin na kami pinabayaan, bagos ay grace mo po kami at encourage and lift up. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga patala sa buhay namin. Salamat po sa prayer line na ito. Na once again, Lord, so I faithful na we are in the air tonight. Marami ang nakaka-unique. Marami ang nakaka-participate. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong karamid, sambahin ka namin. Lord, itinatas namin ng bansang Pilipinas. Panginoon, malapit na po ang eleksyon. Kung ano-ano pa ang issue ang lumalabas, Panginoon. Katulad din ang ginawa mo sa Bible, ikaw naglalagay ng mga hari sa mga bansa at ikaw din ang umaalis doon kapag sila ay hindi nakasama mo. So, ganun din po ang gawin mo sa mga bansa, sa bansang Pilipinas at sa bansang Amerika. Lord, dahil sila ay nagpapalisan sa eleksyon ng kanilang mga programa, sabatit ikaw, Panginoon, ang higit na nakakaalam ng laman ng puso ng mga kandidato. So, Panginoon, Lord God, ikaw po ang maglagay ng tao na makadiyos sa aming gobyerno. Bigyan mo po ang mga tao na boboto ng katalinuhan kung sino talaga ang tunay at dapat na ilagay sa pwesto, Panginoon, Lord God. Panginoon, dapat po namin ang mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon. Marami na po mga simbahan. Marami na po ang mga born again churches, Panginoon. At tunay nga po na kami ay nag-umapaw ang aming puso kapag narinig namin, Lord, na marami ang sumisimba sa mga simbahan na walang idolatry, Panginoon. Ay ganun patuloy mo pong, Panginoon, na i-save ang mga tao, Panginoon. Makatanggap sila sa iyo at makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Na hindi religion ang pinag-uusapan dito, kundi relasyon sa iyo. Kapag ang tao, Lord God, ay nakapag-relasyon sa iyo, ang lumang tao ay mawawala at bagong katauhan ang uusong. Yan ang katauhan na namamahay ang banal na espiritu sa bawat isa. Gawin mo po ito sa mga Pilipino sa aming bansa. Ganun din po dito sa bansang Amerika. Sapagkat, Lord, kung ikaw ang iyong banal na espiritu ang papasok sa bawat mga tao, ang society po ay magbabago. Sapagkat ang tao po, ang puso ng tao po ang nabago. Sa Panginoon, ibinibigay namin po sa iyo. Mamit ka po ng iyong... We're not hearing you, Sister Chip. Hello? Do you hear me? Hello? Medyo mababa ang boses mo. Sa Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, narinig niya ako? Yes. Now. Okay, I will put my cell phone near my mouth. Panginoon, so ngayong gabi, Panginoon, tinatas namin ang buong bansa ng Pilipinas, Panginoon. Lord, ang iyo pong
ang isang ilalagay sa gobyerno ay yung tao, Lord God, na may takot sa iyo. Upang tuluyan pong Panginoon na malaman ng buong mundo na ang aming bansa ay bansa, Lord God, na Kristiyano. The only Christian, the largest Christian nation in the Far East. So, Panginoon, ibinibigay namin ito sa iyo, Lord God. At ganoon din po ang mamamayan, Lord. Hindi sila magpapabayad sa kanilang mga boto, kundi sila ay gagamit ng wisdom na nanggaling sa iyo at ipanalangin na ang tunay na magiging presidente, Lord God. Panginoon, basbasan mo po ng iyong pagpapala ang bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. Lalong-lalo na po ngayon na maraming hilahil na nangyayari. Yung pong controversial na island na kiniklaim ng China, ikaw po ang mag-intervene dito, Panginoon, Lord God. Oh God, Lord Jesus, basbasan mo po ng iyong pagpapala ang bawat isa at ang iyong simbahan, Lord God, ang iyong iglesia, Lord God, ay gamitin mo, Panginoon, na naging, Lord God, daluyan ng iyong salita, na marami pang kaluluwa ang makakakilala sa bansang Pilipinas, Panginoon. At ganoon din po dito sa bansang ito. Sapagkat, Lord, pag ang puso ng tao ang nabago, ang lahat ay magbabago, ang society ay magbabago, Panginoon. At kahit nasabihin nila, aproba nila ang mga batas na hindi ayon sa iyong salita, subalit kung ang puso ng tao magbabago, ma-overcome po iyan ng tunay na pagbabago ng society, Lord God. Sapagkat ang mga tao ang nagbago at ang banal na espiritu ang patuloy na magpapatakbo sa puso ng mga tao, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ganon din po ang bawat pamilya, Panginoon. Pagtibayin mo po ang bawat pamilya sapagkat ang atake ng kaaway ay ang mga pamilya, Panginoon. Lord God. Oh God. Alisin mo po, Lord God, ang salitang divorce sa pamilya. Bigyan mo po sila ng tunay na union na nakikipag-isa sa banal na espiritu ang bawat pamilya, ang mag-asawa, Panginoon, Lord God. O, hipuan mo po ngayong gabi, tinataas ko po sa iyo si Leah at saka si Kelly, Panginoon. Oh God, tinataas ko po sila, basbasan mo po ng iyong banal na espiritu upang sila ay magkaroon ng healing and reconciliation, Lord God. At ibalik mo po ang tunay na pagsasama nila, Panginoon, Lord God, na ikaw maging sentro ng kanilang pagsasama. Ganun din po ang bawat pamilya, Lord God. Oh God, itinatas ko sa iyo ang mga intercessors na nandito sa prayer line ngayong gabi. Ganun din po yung mga iba pang intercessors na wala rito. Alam mo po ang kanilang mga pagsubok at mga atake ng demonyo, Panginoon. Lukuban po sila ng iyong banal na espiritu at paligiran mo po sila ng iyong ng heads of protection, Panginoon, Lord. Ilayo mo po sila sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang masasama, Panginoon. Oh God, at patuloy mo pong din ang prayer line na ito upang kami patuloy na manalangin, Lord God, ng gusto lang binibigay sa aming puso ng banal na espiritu, Lord God. Ganon din po si Pastor Mel at si Pastor Marina. Pagpalain mo po sila, oh God. Bigyan mo po sila ng kanilang, Lord God, katalinuhan at anointing, Panginoon, at dumalo yung iyong pag-ibig mula sa kanila papunta sa mga tao at maraming pang kaluluwa ang makakilala sa iyo. Ngayong gabi, kung sino po ang nasa prayer line, even the silent listeners, Panginoon, oh God, patagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan at magpatutuwa ka, Lord, Panginoon, na ikaw ay talagang aming Diyos. Oh God, ikaw ay talagang tunay naming Ama. Marami po ang iba-ibang mga klase ng pangangailangan, Panginoon, subalit wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, oh Lord, basbasan mo po sila ng iyong pagpapala, Lord God, at ibigay mo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. At naniniwala kami na nalampalataya kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami tatalikuran. Because, Panginoon, ay tuluyan mo kami kung hindi na namin kaya, and you will lift us up, Lord God. Oh, thank you so much. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga kapatiran na nasa prayer line nito. Lord God, basbasan mo po sila ng iyong blessing, Panginoon, Lord God. Salamat po at tinatas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chief.
Sister Claire, can you lift up the church? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for this Tagalog Tuesday prayer line live with Consuming Fire Radio Ministries and Evangelist Mike. Lord, we thank you for every prayer intercessor on this prayer line. We lift up to you Sister Connie. We thank you, Lord, for her move to Washington, that, Lord, you would protect her, give her traveling mercy, and bring provision for her ministry. Lord, we also lift up Sister Merle, that, Lord, you continue to use her mightily, even in her family, as she takes care of her patient and in the choir. We thank you, Lord, for Sister Cheat. We pray, Lord, that you continue to use this family mightily in the ministries you've called them to, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, for continued healing and restoration of their bodies, Lord. And thank you for the praise report of the medical team, on-call missions community workshop for the mental health, Lord God. Lord, we also thank you for Sister Lila. We pray that you continue to use her mightily, especially bring complete healing and restoration to her as she takes care of her patient, Lord God. Lord, continue to let her be a witness and a testimony. Lord, we thank you for Brother Rico. We thank you for the house that you've provided for him, Lord God, and we pray, Lord God, that you continue to bless him and his family. And Lord, we thank you for Pastor Noel, who shares the word every Tuesday. Bless him and his ministry and his family. And Lord, we thank you for this prayer line live, Lord God. We pray that the word has blessed your people tonight. And Lord, we thank you for every silent listener, Lord, listening to this broadcast. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. And Lord, help us to be fishers of men. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Pwede kong tawagin si Sister Lila na you can render a song and then you can close up in prayers. Oh, Pastor Marina. And ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang lumbay. Kahit na mag-alilangan ang mundo, na malalaman mong ika'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Pinagkalooban niyo kami, Panginoon, na makapagbigay papuri at pasasalamat sa inyong banal na pangalan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang hanggang katapatan sa amin, walang hanggang pagmamahal, ang mga dakila po ninyong pagpapagaling sa mga may sakit sa pamamagitan ng prayer line na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga taong dinala ninyo sa prayer line, maging nakikinig po dito sa bansang Amerika at gayon din po naman sa ibang dako ng mundo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, lahat po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po na inyong mapagpalang kamay, mapagpalang pagpapagaling, mapagtustos sa aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat po. At umaasa po kami na muli ninyo kaming ibabalik sa prayer line
sa araw ng bukas, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapala, papuri at pasasalamat. Buo namin po siyang ibinabalik sa inyo, Diyos Ama, sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Laila. God bless you. Bless you. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.